Sir, tell us something about dito sa inyong panawagan patungkol sa aumento ng sahod ng ating mga guro. Alam mo, matagal na yan, ano? Dekada-dekada na po yung panawagan. Ano na nangyari? Sir Benjo, welcome back to the program. Magandang umaga po. Yes, Sir Ramsey. Magandang umaga. Magandang umaga sa mga tagapakinig po natin. Okay. At Sir, tell us something about dito sa inyong panawagan patungkol sa aumento ng sahod ng ating mga guro. Alam mo, matagal na yan, ano? Dekada-dekada na po yung panawagan para doon sa substantial, no, na salary increase, no? Kasi in fairness, pero naman po, no, na masasabing mga salary adjustments, no? Pero ang mga yon ay maliliit, no? Talagang maliliit na mga aumento, no? So itong hinahabol po namin ngayon sana ay yung substantial. Pag sinabi po nating substantial, meron pong iba't ibang mga bills na nakasala po sa both houses of Congress, no? Yung iba dyan binasa na rin naman po, no? But most of them ay hindi pa po natatalakay, no? So meron tayong 15,000 across the board, no? Merong 10,000 across the board, merong upgrading to salary grade 15, merong nananawagan ng entry-level position ay 50,000. So those are, well, for us, those are categorized under the what we call the substantial increase. No? But unfortunately, hindi yan yung binibigyan ng priority ng gobyerno, no? In fact, ang hinihintay po natin ngayon, Sir Ramsey, no, just to put this in proper context, ang hinihintay lamang po natin ngayon ay yung pong maliit na aumento, no, na sabi ng DBM may 2 to 8%, no, for our government employees, no. And take note, hindi ito exclusive, no, for public school teachers, no. Itong increase na dadating na hinihintay po namin na pinag-aaralan since 2022, no, take note, no, ay para sa lahat ng civilian government employees, no. At unfortunately, tama po ay diyang info ninyo, no, ngayon ay tapos na ang school year, no, pero ang sabi ay hindi pa rin tapos yung pag-aaral para sa aumento na to. At sabi ng BBM, no, earlier this month, ang sabi ng BBM ay matatapos ito, no, monitoring within the second quarter, no? And we hope, no, na sana ay madali na po ito, no, para magkaroon naman, ano, ng kahit kaunti, no? Sir Benjo, dagdag po. Sir Benjo, mahano ko lang, sorry to cut you off. Sabi nyo by the end of the second quarter, ngayon na yung end ng second quarter. Meron pa po, no, June, no, hanggang June pa yung second quarter natin, no? So nakakalungkot isipin na ito ang nangyayari kasi alam niyo, sir, grabe ang sakripisyo ng mga teachers natin itong mga nakaraan dahil from hybrid down to the adjustment ng mga schedules, yung ating every catch-up Fridays na ginagawa natin sa mga estudyante. Ang tindi ng ginagawa ng mga teachers natin. Tapos ito, well, ano yung susunod na action ninyo with regards to this one, sir? Well, kami po ay nananawagan po sa Pangulo, no, and we would want to have a dialogue, no, with our president as regards to this matter, no. Kasi syempre ito naman, nagkaroon na kami ng dialogue sa DBM, nagkaroon na kami ng dialogue sa DepEd, no. Isa na lang din namin nakakausap itong Pangulo, no, kasi in terms of legislature po, no, nakafile na ito, no. In both houses of Congress there are several proposals, no, for this particular matter po, no, so, sa House at saka sa Senate po. So kaya yun. At siguro paunahan ko na rin sa Ramsey, no, na magkakaroon kami ng mga mass actions, no, in the near future. Especially, no, when we are going to prepare for the school year 2024-2025 come July. So, syempre, papahingahin naman natin yung mga teacher ngayong buong June, no? Which is dapat lang. Sa July siguro, opo. Sa July tayo mag-reach, no, battle, no, for this salary increase po. Okay. Kasi kailangan natin itong makuha yung at least yung support ng public opinion, yung ating mga guro, so, mga ganyan. Iba't ibang paraan po. Well, I think naman sa dami ng ginagawa ng ating mga public school teachers, ng ating mga guro, sigurado naman you have the support of the public. Now, sir, ano ang reaksyon naman ng Vice Presidente ng ating Department of Education with regards dito sa panawagan nyo? Well,
if we base our assessment on the previous statements then from the Vice President and the Secretary herself, yan yung una naming agenda sa kanya nung 2022, and we had our virtual dialogue with her in July of 2022. Ayun nga, ang sinabi niya well, by that time hindi pa possible yung salary increase dahil 2023 yung last tranche ng SSL 5 yung salary standardization law. Tapos meron din siyang statement, even after that may statement din siya na mukhang hindi talaga ubra kasi daw maapektuhan yung mga private schools, which para sa amin hindi naman tama na parang nagiging deterrent itong private school situation doon sa pagbibigay ng maayos na kabuhayan sa private school, public school teachers po natin. Kasi yung private dapat private schools, dapat sila ay sumusunod sa standard ng gobyerno po natin. I actually agree on that. Now, lastly, Sir Benjo, maiba naman tayo ng usapan. Last few questions lang nito. Siyempre, ito mainit ngayon din ang usapin ng mga nagva-viral na mga graduation ngayon, from the money garlands down to the TikToking graduation gigs ng mga estudyante. Ano po reaction niyo dyan? Well, alam mo, nabanggit din, dito nga ako sa graduation din, sa isang moving up ceremony. High school lang anak ko, nakahapon doon sa school namin. Very solemn, talagang maayos, maganda, yung graduation. Kasi that's one of the reminders of the Department of Education, to maintain itong graduation or moving up ceremonies natin, na maging solemn, at the same time, simple, and yet meaningful, so and appropriate, supposedly. So ayun, medyo kapag meron kang money garland na nagkakahalaga ng 120,000, I think that's not simple, At yung mga pasayaw-sayaw ng TikTok, tumatumbling, tumadapa, yung mga twerking, that's inappropriate, So parang you won't do that, in an occasion like graduation ceremonies, You won't do that, So these people, have to be reminded, kasi we have the deference rule, on this, So mukhang kailangan natin po talaga ipaalala ito, Okay. Especially sa mga public schools natin. Well, that particular school naman, I think that's not a public school. Private ho yata yun, sir, no? Opo. Yan po yung nasa Mindanao po. Okay. So, Sir Benjo, maraming salamat ho sa time. I know you're preparing for graduation. Yes, maraming salamat din po. Salamat sa oras. Mabuhay po kayo. Mag-iingat po. And congratulations po sa lahat ng mga estudyante at mga guro. Tama po. Maraming salamat din po. Maraming salamat po. Ayan po si Sir Benjo Basas, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Maghahanap buhay muna tayo mga kasama. Oras natin 10:05. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.